Kabi-kabilang sunog, natupok ang isang gusali ng isang pagawaan ng kandila sa Manawag, Pangasinan. Walang nasaktan. Ayon sa may-ari ng pagawaan, nagsimula ang sunog sa silid ng mga makinang ginagamit sa paggawa ng kandila. Tinutukoy pa ang mitya ng apoy at halagaan ng pinsala. Dalawang bahay naman ang nasunog sa Leganes, Iloilo. Dalawa ang nagtamo ng mga paso sa katawan. Sa inisyal na investigasyon ng PFP, sa isang kwarto nagmula ang sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Mahigit 17,000 piso ang halaga ng pinsala. Apat ang nasawi at isang nasugatan sa pinagsama-samang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Mahigit 100,000 individual naman ang naapektuhan mula sa 6 na rehiyon. Kabi-kabila rin ang iniwang pinsala ng sama ng panahon. Sa Metro Manila nga, kahit ang ilang bagong aspaltong bahagi ng EDSA, naging malubak. May report si Marisol Abduraman. Wala nang bagyo. Pero maghapon pa rin maulan sa Baguio City. Tanaw sa Quezon Road ang malakas na agos ng tubig mula sa bundok. Sa Baguio-Bawang Road sa Barangay Irisan, may ingat sa andar ang mga sasakyan dahil sa baha. Sabi ng DPWH, kinukumpuni kasi ang kanal doon kaya bumaha. Pag ganitong panahon, dinidiscourage po namin yung mga tourism activities dito. Lalong-lalo na po yung kung hindi naman po importante para po hindi na po maapektuhan yung safety. Sa La Trinidad, Benguet, napuruhan ang mga taniman, gaya ng pamosong strawberry farm. Kahit masama ang panahon, ilang strawberry farmers ang nagtsatsagang bunutin ang kanilang mga pananim na ilang araw na raw lubog sa baha. Susubukan daw nilang ilipat yan sa ibang lote para kahit papano ay mapakinabangan pa. Ang mga tanim na litsugas doon, hindi na raw maisasalba. Ilang taga-barangay Lubas naman ang lumikas na matapos pasukin ng baha at putik ang kanilang mga bahay. Naninnervous pa ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nung pumunta kami dito sa baba, saka ko na lang naisip na kung nandun pa kami tapos biglang lalakas pa yung tubig, hindi ko na alam. Pinilikas namin kasi nga lumalakas yung ulan, yung tubig na nanggaling sa bundok, delikado, kaya pinaano ko, pinilit ko. Agad namang nagpaabot sa kanila ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Ngayong gabi, itinaas na sa critical level ang Marusay Sinocolan River sa Calasiao, Pangasinan. Umabot na kasi sa 8 feet ang antas ng tubig. Pinayuhan na ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog na lumikas. Above normal level na rin ang 4 pang ilog sa probinsya. Babala ng Kapitolyo, huwag lumusong o maligo sa mga ilog na yan. Ayon sa mga otoridad, 52 barangay sa Pangasinan ang apektado ng malawakang pagbaha. Sa Paluan Occidental, Mindoro, umapa ang tubig ng spillway sa katabing tulay dahil sa habagat. Inabot ng 1 oras bago nakatawid ang mga stranded na motorista. Sa Maasim, Sarangani, nagbusulang dagat ang bahagi ng National Highway. Ayon sa MDRRMO, nagbaha sa highway dahil walang lagusan ng tubig papuntang dagat. Hindi pa rin tapos ang ginagawang drainage canal ng DPWH. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa lugar. Nagpabaha rin sa Metro Manila ang masamang panahon. Ang mga bagong asfaltong bahagi ng EDSA nalubak. Sa bahagi ng Kalayaan southbound, kita ang mga malalalim na uka na puno pa ng tubig. May ganyan din sa busway sa EDSA Estrella. Abala at delikado yan sa mga motorista, lalo na't 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan ng GMA News ang mga taga-DPWH na tinatapalan ang mga lubak. Kaya pansamantalang hindi nadaanan ang bahagi ng busway hanggang bahagi ng Buendia. Katatapos na ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA na sinimulan bispiras ng Pasko noong 2025. Ginastusan yan ng 1.2 billion pesos. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DPWH tungkol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Marisol Abduraman, GMA News. Perpetually banned sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Matapos ang investigasyon sa pagkamatay ng student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Habang buhay ng bawal lumahok si Baldwin sa anumang aktibidad ng UAAP, maging sa pagpasok sa anumang UAAP competition venue.
pinal at hindi na mayapila ang desisyon. Suspendido naman ang team manager, 6 na assistant coaches at physical therapist ng koponan hanggang tuluyang makapaglabas ng desisyon ng UAAP board. Bawal din silang pumasok sa anumang UAAP competition venue. Maaring apila ang desisyon. Ang Ateneo men's basketball team naman maaari pa ring sumali sa season 89 dahil ayon sa UAAP board, mga biktima lang din ang nangyari sa mga student athletes. Pero ni-require sila ng Ateneo na isailalim sa comprehensive assessment ang mga atleta bago makapaglaro. Sa isang pahayag, ginagalang at tinatanggap ng Ateneo de Manila University ang desisyon. Natutuwa silang pinayagang makapaglaro ulit ang kanilang koponan na anila makatutulong sa paghilom ng mga atleta. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Baldwin at ng iba pang miyembro ng coaching team. Ilang disgrasyang sangkot ang mga motorsiklo ang naganap sa mga probinsya. Gaya ng nahulikam na pagtalsik ng 2 sakay ng motorsiklo dahil sa bumanggang kotse. Ang mga yan sa report ni Jonathan Andal. Huminto sa gitna ng intersection ang motorsiklong ito sa Iloilo City nang bigla itong sinalpok ng paparating na kotse. Tumila po ng mag-asawang sakay ng motorsiklo. Bumaba ang driver ng kotse para kausapin ang mga biktima. Pero ayon sa pulisya, hindi nagkaintindihan ng 2 panig. Sumakay ang driver at iniwan ang mga biktimang nagtamo ng mga galos. Batay naman sa pahayag ng driver sa pulisya, nagkaareglo na sila ng biktima at nangakong aakuin ang pagpapagamot sa mga biktima pati ang naging pinsala sa motorsiklo. Nagpang-abot naman sa daan ng 2 motorsiklo sa Dumangas, Iloilo. Natumba ang mga sakay ng isa sa motor at nagtamo ng minor injuries habang ang nakabangga nagdire-diretso lang ng takbo. Nagkaharap na sa pulisya ang 2 panig. Sa Dumangas pa rin, humandusay sa kalsada ang rider at kanyang angkas matapos bumangga sa nakaparadang delivery truck. Nasawi kalaunan ng angkas habang sugatan ang rider. Ayon sa punong barangay, pumailalim ang mga biktima. Posible umanong humarurot ang motorsiklo kaya naaksidente. Hawak na ng pulisya ang truck driver. Git niya, natulog sila ng kanilang pahinante pero naglagay sila ng early warning device. Sa Hermosa, Bataan, isang motorsiklo ang nagliyab matapos mag-overshoot sa kurbada at sumalpok sa SUV. Patay ang rider habang ligtas ang SUV driver na nahaharap sa reklamo. Patay ng magulungan ng truck ang isang angkas sa Davao City. Nakaligtas ang rider batay sa investigasyon. Pagdating sa bahagi ng kalsadang may build-up ng mga sasakyan, nagbagal ng takbo ang motorsiklo. Pero hindi ito napansin ng driver ng nakasunod na truck. Hawak na ng pulisya ang truck driver na posibleng maharap sa reklamo. Jonathan Andal, GMA News. Mag-iisang taon mula nang magbanggaan ang 2 barko ng China sa Bao de Masinloc, kinilala ng Chinese authorities na 2 tripulante nila ang nasawi sa insidente. Kamakailan, direktang ginunita ng China ang 2 Coast Guard personnel sa lista ng mga tinawag nilang martyrs sa website ng Veterans Affairs Ministry ng China. Nakasaad sa citation ng 2 na nasawi sila sa gitna ng anilay Maritime Rights Protection Mission. Agosto ng nakaraang taon, habang hinahabol ng barko ng China Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard, nawasak ang uso ng CCG vessel dahil sa pagbangga ng barko ng People's Liberation Army Navy. Walang kumpirmasyon noon mula sa China kung may tauhan silang nasawi sa banggaan, bagamat sinabi noon ni dating National Security Advisor Eduardo Año na 2 tauhan ng China ang namatay at isa ang nawawala. Naipit ng 2 truck ang isang senior citizen sa Cebu City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang namamalengke lang noon. Ayon sa pulisya, umaandar ang makina ng nakaparadang truck nang aksidenteng tamaan ng pahinante ang kambyo nito. Kaya biglang umabante ang truck at nabangga ang babaeng biktima hanggang masandwich sa isa pang nakaparadang truck. Arestado na ang pahinante at inihanda ang mga reklamo laban sa kanya. Isa na namang aso ang pinana sa Bacolod City. Nakakabit pa sa katawan ng aso ang pana nang matagpuan ng kanyang amo. Naalis na ang pana at nagpapagaling na ang aso mula sa tinamong sugat. Hinala ng amo na pagtripa ng kabataan ng kanilang alaga. Handa umanong tumulong ang ilang animal welfare group para mahuli ang nasa likod ng pananakit ng aso. Mga kabaong na may mensahe ng pagduligsa sa China
at Chinese Communist Party. Natagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. May litrato ng Chinese officials na inuuod at mensahe kontra China na Chinese Communist Party, greedy at salot ang mga ataol. Kinondena ito ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs. Tinawag naman ng Chinese Embassy na lantarang pang-uudyok, pag-atake, pananakot at pagbabanta ang insidente. Iniimbestigahan ng PNP kung sino ang nasa likod nito. Person of interest na ng pulisya ang isang babae sa video na kasama umano sa mga nag-iwan ng kabaong sa Quezon City. 4 na nagpakilalang bodyguard ni Zaldico, binayaran umano ng malaki para bumaligtad at bawiin ang mga naunang aligasyon ng paghahatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, dating Speaker Martin Romualdez at iba pa kaugnay sa flood control scam. Sinabi ito ng isa sa kanilang kasamahan na maghain ng piyansa para sa 4 counts ng perjury. Tingin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaligtad ng mga dating bodyguard. Nais umano nitong pahinain ang kaso. Pagdidiin naman ni Remulla, gagamitin pa rin ang mga testimonya ng 4. Itinanggi rin niya ang paratang ng 4 na bodyguard na tinakot sila ng kanyang tanggapan nakakasuhan kung hindi pipirma sa inihandang affidavit. Sagot ni Romualdez, hindi siya ang may pakana ng pagbaligtad ng mga dating tauhan ni Ko. Aniya, patunay ang pagbaligtad nila na hindi totoo at gawa-gawa lang ang mga paratang. Iniurong naman ni dating Senador Sonny Trillanes ang reklamong cyber libel laban sa 4 sa mga dating bodyguard. Isinampa niya ang reklamo sa 18 matapos ang aligasyong hinatiran din siya ng pera. Ian Cruz, GMA News. Update sa mga iniwang kabaong sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon sa Quezon City Police District, tukoy na nila ang van at driver nito na nag-iwan sa kabaong sa Welcome Rotonda. Inimbitihan nila ang driver na nagsabing inarkila ang van. Isinuwalat niya rin ng iba pang sasakyang nagbaba sa mga kabaong. Silang mga driver ay binayaran daw ng tig 8,000 piso habang tig 1,000 piso naman sa mga nagbaba ng kabaong. Sa modernong Kamaynilaan, may mga nakatindig pa ring bakas ng nakaraan. Ang Intramuros o Walled City, sinilangan ng impluwensya ng Espanya sa Maynila. Narito ang Fort Santiago, kung saan ipiniit si Dr. Jose Rizal. Di may tatanggi ang kakaibang hatak nito sa mga dayo at sa mga nais itong tuklasin sa bagong perspektibo, gaya ng mga content creator. So another day and another vlog at ngayon pupunta tayo sa nag-iisang cafe dito sa Fort Santiago at di lang to kahit anong cafe kasi itong cafe nasa loob ng 400-year-old cistern ng Fort Santiago. Kaya tara, punta natin. Ang coffee hub na ito, dating alhibe o cistern sa dulo ng Fort Santiago. Sabi ko nga na napakasimple na gagawin ko nito. Iilawan ko lang yung mga adobe. Ipapakita ko lang na 400-year-old sila at yun na ang kagandahan ng lugar na to. Noong panahon ng Kastila, imbakan ito ng malinis na tubig para sa mga sundalo at residente. Ngayon, balot na ito ng simoy ng kape. Mula sa mga coffee bean na itinanim sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang high nilang kape at tsaa, binigyan ng bagong timpla. Taho-inspired coffee, iced tea na may mangga at sampalok, at black gulaman, Americano. Maaari naming i-reintroduce ang Fort Santiago at ang kwento, laman ng Fort Santiago habang nagkakape ka, which is a unique way of sharing history again or education. Malapit sa Intramuros ang isa pang makasaysayang gusali. Ang Kongreso noong panahon ng Amerikano at Bagong Republika ngayon ay bahagi ng pambansang museo, tahanan ng mga obra ng mga pintor at eskultor at ng isa pang sangay ng coffee shop. Napaka-importante sa amin yung lugar kung saan kami mag-exist. So kami ay nasa Rizal Park sa National Museum kung saan maaari naming ituloy pa ang maraming kwento at panlasang Pilipino through coffee. Bakas din ng pamana ng Amerika sa arkitektura ng bahay na ito sa San Juan na mahigit 1 siglo nang nakatayo. Malawak ang mga silid, mataas ang kisame, malaki ang mga bintana. Nagbago ang silbi nito sa pagdaan ng mga taon. Opisina, talyer, garahe, pati spa.
Ngayon, isa ng Filipino buffet restaurant na dinarayo sa nakalipas na 13 taon. First time ko nakita, pagpasok ko pa lang dyan sa gate, sabi ko, wow, ang laki ng bahay. Pagpasok ko sa loob, iba yung pakiramdam. Medyo tumayo yung balahibo ko. Eventually, ni-restore namin sa original niya. Ang bahay na minsang nananahimik, naging masiglang muli. It's also part of our advocacy to promote Filipino cuisine, and with that is the Filipino heritage. Part yun ng culture natin, yung gathering, family. Ang mga luto rito, nakabubusog ng tiyan. Mata naman ang nabubusog sa angking ganda ng tahanan. 10 out of 10. Busog na ako. Sa bawat lugar, may mga estrukturang niluma ng panahon, ngunit mayaman sa mga kwento ng nakalipas. Naghihintay lang ng tutuklas para lumikha ng bago nitong kabanata. I fell in love with the place. Kwento niya, history niya, and yung ganda niya, yung charm, yung ibang experience na mabibigay sa pagkakape mo. Actually, ang nagbibigay ng panibagong buhay dito sa napaka-heritage house na to is yung mga guests na pupasok. It really gives life to the house. Sa modernong Kamaynilaan, may mga nakatindig pa ring bakas ng nakaraan. Ang Intramuros o Walled City, sinilangan ng impluwensya ng Espanya sa Maynila. Narito ang Fort Santiago, kung saan ipiniit si Dr. Jose Rizal. Di may tatanggi ang kakaibang hatak nito sa mga dayo at sa mga nais itong tuklasin sa bagong perspektibo, gaya ng mga content creator. So another day and another vlog. At ngayon pupunta tayo sa nag-iisang cafe dito sa Fort Santiago. At di lang to kahit anong cafe kasi itong cafe nasa loob ng 400-year-old cistern ng Fort Santiago. Kaya tara, punta natin. Ang coffee hub na ito, dating alhibe o cistern sa dulo ng Fort Santiago. Sabi ko nga na napakasimple na gagawin ko nito. Iilawan ko lang yung mga adobe. Ipapakita ko lang na 400-year-old sila. At yun na ang kagandahan ng lugar na to. Noong panahon ng Kastila, imbakan ito ng malinis na tubig para sa mga sundalo at residente. Ngayon, balot na ito ng simoy ng kape. Malapit sa Intramuros ang isa pang makasaysayang gusali. Ang Kongreso noong panahon ng Amerikano at Bagong Republika ngayon ay bahagi ng pambansang museo, tahanan ng mga obra ng mga pintor at eskultor at ng isa pang sangay ng coffee shop. Kung saan bakas din ng pamana ng Amerika sa arkitektura ng bahay na ito sa San Juan na mahigit isang siglo nang nakatayo. Ngayon, isa ng Filipino buffet restaurant. First time ko nakita, pagpasok ko pa lang dyan sa gate, sabi ko, wow, ang laki ng bahay. Pagpasok ko sa loob, iba yung pakiramdam. Medyo tumayo yung balahibo ko. Eventually, ni-restore namin sa original niya. Ang bahay na minsang nananahimik, naging masiglang muli. It's also part of our advocacy to promote Filipino cuisine, and with that is the Filipino heritage. Part yun ng culture natin, yung gathering, family. Ang mga luto rito, nakabubusog ng tiyan. Mata naman ang nabubusog sa angking ganda ng tahanan. 10 out of 10. Busog na ako. Sa bawat lugar, may mga estrukturang niluma ng panahon, ngunit mayaman sa mga kwento ng nakalipas. Naghihintay lang ng tutuklas para lumikha ng bago nitong kabanata. I fell in love with the place. Kwento niya, history niya, and yung ganda niya, yung charm, yung ibang experience na mabibigay sa pagkakape mo. Actually, ang nagbibigay ng panibagong buhay dito sa napaka-heritage house na to is yung mga guests na pupasok. It really gives life to the house.
At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.